Hello mga suki, at dahil off namin ng aking asawa at walang pasok ang mga bata, samahan nyo kami dito sa amin at pagbili ng aming groceries sa isang Asian store dito sa Austin, Texas. Ito nga, at ang 4 na piraso ng corn na to ay nagkakahalaga ng $6 or 5.99. Wala pang tax yan mga suki. Meron din puso ng saging, ayan, meron din cactus, at kung ano-ano pa. Alam nyo ba mga suki, yung mga naka-price tag dyan, wala pang tax yan. Kung magbabayad kayo sa cashier, madadagdagan pa yung babayaran nyo. Katulad yan, $149. Meron pang 8% tax na ilalagay doon sa babayaran nyo. Iyan, ito po yung mga ibang makikita natin. Tapos dito, yan, usually ito kasing H-Mart na to ay Korean store siya. So, mas maraming nakikitang mga Korean products kaysa sa Asian products makikita dito sa store na to. Sa mga ibang Asian stores na pinuntahan namin, ito yung pinaka-paborito namin. Maliban sa malapit 5 to 7 minutes drive away from dun sa apartment namin, mas marami din itong mga pagpipilian. Pero yun nga lang talaga, mas marami silang mga Korean na products dito as compared dun sa mga ibang Asian products. Ngayon, makikita nyo may mga electronics, yan. Ito yung mga ating rice cooker. Tignan nyo, dito. Yan, ang cute. May mga Hello Kitty mugs. Naalala ko tuloy yung nagla-live selling pa ako sa Pilipinas. Yan mga binibenta ko mga mugs. Ito, yan mga palayok nila dito. Medyo may kamahalan din sila mga guys. Yan, mga typical din na mga nakikita natin sa mga department stores dito. Yung lagi naming pinupuntahan ay yung mga bilihan na mga pansit canton. Doon sa side na yun, lampasan ko na. Nahihiya pa akong nagbi-video dyan mga suki kasi baka may mga mahagip tayo mga Karen or mga Kevins. Kaya mahirap na. Kaya pasensya na kayo kung mindful lang talaga ako sa mga navi-video ko dyan. As much as possible, lesser ang exposure ng mga tao at more ang mga products na fini-feature nila dito. Totoo pala yung sinasabi nila mahirap mag-voice over. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko pa dito. Ayan, basta iba't ibang mga produkto na makikita nyo dito. Yung mga chopsticks, ayan, makikita nyo ang daming pagpipilian. Pepero, mga chocolates, tapos mga chichirya. Dito nga, umiikot-ikot lang ako dahil hinahanap ko yung aking asawa at mga anak. Hindi ganun kalakihan itong grocery na to, kaya makikita ka agad. Hindi kayo magkakawalaan. Itong area na to ay towards dun sa mga seafoods nila. Ay, ito na nga sila. Ayan ang mga suki. Ito nga yung laman ng aming grocery. Tignan nyo naman suki, meron pa talagang unas o yung sugar cane. Paborito talaga yan ng aking panganay. Tapos marami din silang mga frozen na seafoods dito. Ito nga, bumili kami ng isa dyan. Guys, kami lang ba? Tignan nyo naman. Pak! Di mawawala ang chicken noodle soup. Ayan o. Yep. Mga usual lang na binibili namin dito sa may Asian store na to ay kangkong, yung pakwan, ganyan yung mga prutas. Tapos nakita nyo dun, bumili din ako ng rambutan. Ang ano pala dito nila is hindi siya per kilo, per pound. Katulad ng rambutan, $3 per pound yung kanyang price. Ayan, ito pa yung mga ibang products nila. Maraming mga seafoods na frozen. Dahil nga may kamahalan dito yung mga prices. Yung dito ako sa mga frozen kumukuha kasi mas mura sila as compared dun sa mga fresh. Tapos banda rito, andito yung mga poultry, yung beef. Tapos ito, tignan nyo, meron silang mga fishball, squid ball, pero yung mga Korean na version na. Pero nakakamiss pa rin yung mga binibili sa Pilipinas, squid ball, yung fishball. Sana meron magbenta dito. Baka naman meron kayong kakilala dito sa Austin na nagbibigay talaga na yung parang galing talaga sa Pilipinas na version ng fishball, squid ball, saka mga chicken balls. PM nyo naman ako at nais naming bumili. O dito yung mga pork, beef, ganyan. Alam nyo, dito ko binibili din yung chicken feet, chicken liver, chicken heart, at saka yung gizzard. Pork legs, may giniling. Alam nyo, 2 taon na kami dito, pero talagang nakakamiss pa rin talaga yung pagkain sa Pilipinas. Hahanap-hanapin mo talaga yung flavor ng mga pagkain natin. Kaya pag titignan nyo, talagang yung mga pang-Pilipino yung hinahanap talaga namin dito. Kasi talagang magsasawa ka na sa burger, sa pizza, yung mga ganyan, yung paulit-ulit na lang yung mga kinakain dito. Kaya doon mo talaga ma-appreciate yung sariling atin. Tapos yung mga binebenta nila dito, hindi yung katulad talaga nung sa atin. Meron talaga silang mga ini-eliminate na mga content ng mga produkto na inaalaw lang dito sa US.
cheese. Kaya hindi mo pa rin talaga ngayon makuha, makakapture yung flavor na gusto mo. Pag nagluluto ka ng kare-kare, yung mga ganyan ba. Meron kasi silang yung downtown Austin kung saan nandun yung mga buildings nila, matatayog na mga gusali, ganyan, mga maraming office. Dito sa aming banda is sa northern, mas more on apartments and residential. Kung baga nandun kami sa mga barangay, as compared dun sa Baguio City, meron silang Session Road na tinatawag, kung baga doon yung sentro nila. May downtown Austin, sa amin is northern Austin. Medyo mas tahimik dito. Kaya konti lang yung mga kainan dito at saka yung mga basic na mga establishments andito naman sa Austin. Pero kung talagang yung mga magkakatabing mga restaurant, establishment, nandun sila sa downtown Austin. Bali parang 30-minute drive away from us yung downtown Austin. Hindi pa namin siya masyadong na-explore dahil nga sa trabaho, tapos 2 days lang yung off namin, ganyan, limited lang yung araw. Ay, di mawawala ang dato puti. Baka naman. Hayaan yung mga suki, magkakaroon din tayo ng oras para i-explore ang Austin. Tapos samahan nyo ako, i-share ko sa inyo dito sa aking social media account. Guys, ito talaga hindi ko pinapakawalan yan. Lagi meron kaming suka. Yung dato puti na may sili, sibuyas, bawang. Number 1 yan sa aming mga sausawan. Alam niyo, nagustuhan ko pa dito sa H-Mart na to. Malinis siya, tapos yan malamig. Ang sarap umikot-ikot, ang daming mga pwedeng explore. Ito nga at malapit na kaming matapos sa pag-grocery namin. Naghahanap na lang kami ng mga babaunin ng mga bata. Tara, tignan natin yung mga delata nila dito. Ayan, meron din mga century tuna. Alam niyo yan, magkano yung isang century tuna? 2.48. Wala pang tax yan ha. Guys, tignan nyo to, yung Argentina 3.99 yung maliit, tapos 4.99 yung malaki, kaya bihira lang kaming bumibili ng Argentina. Ayan, dito bumili pala ako ng lemon squeezer. Tapos tignan nyo guys, yung mga chichirya. Yung cheese balls, $1.49. Ayan, ito yung mga Filipino section. Yung piatos, 1.98. Tapos oishi, hindi mawawala yan, 1.98. Cracklings, yan, bumibili kami pa rin ng mga ganyan kasi nakakamiss. Magsasawa ka din talaga yung mga Lay's, Doritos dito. Hahanap-hanapin mo pa rin talaga yung ating mga chichirya. Tapos may boy bawang ako dito binibili parati. Ayan, andito siya. Merong 149 at saka meron yung 99. Tapos, bumibili rin kami ng skinless langganisa, tocino. Walang masyadong pure foods dito, pero basta may mga Filipino brand. Mr. Martin, yung ganyan. Tapos, hindi rin mawawala yung mga ice cream. Bumibili kami ng mga Filipino flavor, pero tignan nyo guys, yung kanyang price, 8.99 yung ganyan size. Kaya kung makaluwag-luwag lang, dun lang kami bumibili ng mga ganyan. Usually yung mga tig $4.99 lang ang kinukuha namin, yung brand nila dito ang binibili namin. Tara na, baka maparami pa tayo at wala na tayong budget. Ayan, pagkatapos na rin namin magbayad dito, medyo maabot-abot kami usually. Pag pumupunta kami dito, mga $300. Kaya talagang budget na budget ang aming mga kaperahan. Bago kami umuwi yan, dumaan muna kami dito ng Cream Puff. Tapos, ito din makikita nyo dito sa H-Mart. May mga arcade sila dito para sa mga bata. May salon din sila dito. At saka meron silang maliit na food court. Ayan. Ito yung aking panganay at saka yung aking bunso. At yung naka-peach ay yung aking asawa. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!